Hello mga keklabu! Mahilig ka ba sa apple tart? At baka magustuhan mo nga to? Meron lang akong ituturo sa inyo, yung basic na apple tart pero medyo may pagkamaganda katulad nga nito. Lagyan natin ng design or korte yung ating apple tart dito. Di ba nga ang sabi nila food is art? So, syempre, dahil food is art, medyo gagandahan ko yung pagkagawa ng apple tart dito. At para sa crust, i-ready lang natin yung ating 3/4 cup na butter, 1/4 teaspoon na salt, 1 teaspoon na sugar, 1 teaspoon vanilla extra, 2 large eggs, at 3 cups na all-purpose flour. Gumamit na rin ako dito ng stand mixer para mapabilis yung pagkagawa natin dito. At kapag ka na-notice ninyo medyo dry yung pagkagawa nyo dito, pwede rin kayo mag-add dito ng 1 tablespoon na cold water. At ang next naman na gagawin natin dito ay ilalagay natin siya kaagad dito sa ating muffin pan. Gumamit nga rin pala ako dito ng 1 tablespoon para ma-measure natin yung dami na ilalagay natin yung crust dito. At para nga sa akin medyo malalaki yung size na nilagay ko, kaya ang naisipan ko talaga na hatiin na lang to sa gitna pa para medyo maliliit lang yung crust na gusto kong ilagay dito sa ating paggawa ng ating apple tart. Kasi nga, di ba, parang mas masarap kasi yung crust kapag ka medyo konti lang, hindi masyadong makapal para sa akin. At dito nga sa paglalagay natin ng crust, dapat i-press lang natin to ng madiin para manipis yung pagkagawa ng ating crust dyan. I-set aside lang muna natin to sandali at ilagay muna natin to sa ating refrigerator. At para naman sa paggawa ng peeling, meron nga ako ditong naka-slice na apple na. Dapat ganito ang pagka-slice ninyo sa mga apple. Bali, dalawang klaseng apple nga pala yung ginamit ko dito, isang green tsaka isang red. At para naman sa paggawa ng peeling, i-ready lang natin yung ating butter dito at saka light brown sugar. Naglagay na rin ako dito ng cinnamon powder. Tapos ang gagawin nga natin dito ay hahalu-haluin lang natin to hanggang sa matunaw natin dito yung ating sugar. Medyo may pagka-dry nga itong pagkagawa ko kaya nag-add pa ako dito ng 1/4 cup na unsalted na butter. At kapag ka natunaw na natin yung sugar dito, tsaka naman natin ilalagay yung ating apple dito. At kapag ka nailagay na natin yung ating apple dito, ay halu-haluin lang natin to. Pero yung pagdating naman sa paghahalo, dapat di masyadong madiin. Dapat dahan-dahan lang din para naman di madurog yung ating apple dito. At pagdating naman sa pagluluto ng ating peeling dito, ay lulutuin lang natin to ng mga 12 minutes. Hindi natin patatagalin ang pagluto dito kasi nga ayaw natin na medyo malambot yung apple dito. Dapat saktong-sakto lang yung pagkalambot niya. Then kapag ka okay na yung ating apple dito, ay ang gagawin nga natin dito ay kukunin na natin yung ating apple. Pero hindi natin kukunin yung sauce. Iiwan lang natin dyan sa ating non-stick pan yung ating sauce. At kumbaga, isi-separate lang natin yung apple at saka yung sauce. Para naman, mamaya kasi may gagawin pa tayo dito sa sauce na to eh. Kaya dapat separate talaga yung apple sa sauce. At para naman sa paggawa ng ating apple sauce, ang gagawin nga natin dito ay lulutuin pa natin to. Meron nga ako ditong nakaredy na 1/4 cup na cornstarch. Maglalagay rin tayo dito ng 1/2 cup na water. Tapos tutunawin lang natin yan. Halu-haluin lang muna natin to. Once na okay na yung cornstarch, tsaka natin ilalagay dito sa ating apple sauce, yung ating cornstarch. At pagkatapos nga natin mailagay yung ating cornstarch, dapat halu-haluin na natin to kasi nga para maiwasan natin yung pagbuo yung ating mixture dito. At habang niluluto nga natin yung ating apple sauce dito, ay dapat naka-low heat na tayo dito. Tapos, halu-haluin natin to hanggang sa lumapot yung ating apple sauce dito. Kapag ka na-notice nyo na lumalapot na nga yung ating apple sauce dito, kunin natin ito kaagad kasi nga sakto na yan. Pwede na yan. O, diba? Ang ganda ng pagkagawa ng ating apple sauce dito. At kinuha ko na rin yung ating crust dito sa ating refrigerator. At ang una muna natin ilalagay dun sa ating crust ay yung ating apple sauce. Ito muna ang ilalagay natin doon sa ating crust. At dito naman sa paglalagay natin ng apple sauce, tigo 1 tablespoon lang ang nilalagay ko dyan. Then after ng sauce, nilagay ko na rin tong ating apple. Pero dito nga sa paglalagay natin ng apple ay nilagay ko parang roses siya. So bahala na kayo kung paano nyo i-design yan. Basta i-assemble nyo na lang siya na patayo. Bali yung balat ng apple yung nasa ibabaw. Ganun. At pagdating naman sa pag-bake nito, naka-preheat na rin yung aking oven dito na 150 degrees Celsius. At i-bake lang natin to ng 20 to 25 minutes. Once okay na nga yung ating apple tart dito, pwede rin kayo mag-add dito ng powdered sugar, kahit konti lang. At optional lang naman yun. O diba, meron ka ng cute na apple tart. At sana po may natutunan po kayo sa aking video ngayon. At kung nagustuhan mo nga po to, huwag niyo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo, i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos.
Salamat po sa panunood, sa uulitin. At syempre, tikman na natin tong napakasarap na apple tart. Yum yum.